Idineklara na ng ICC Pretrial Chamber 1 na kayang humarap sa pre-trial ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itinakda na rin ang naudlot na confirmation of charges hearing sa February 23. Narito po ang report. Fit o kaya raw makibahagi sa pre-trial proceedings at confirmation of charges hearing si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity kaugnay ng war on drugs. Base yan sa desisyon ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1, kasunod ng medical assessment ng tatlong independent experts kay Duterte. Dahil dyan, magsisimula na rin ang pre-trial proceedings sa kaso ng dating Pangulo. Tinakda na ang confirmation of charges hearing sa February 23. 5 buwan ding napuspone ang pagdinig na dapat sana idaraos noong September 2025. Sabi kasi ng kampo ni Duterte, hindi siya fit to stand trial. Lumalala raw ang kondisyon ng dating Pangulo at hindi na raw niya naiintindihan ang kinakaharap niyang kaso. Sa ngayon, hindi pa kumpirmado kung personal na haharap si Duterte sa confirmation of charges hearing. Maglalabas naman daw ang ICC ng direktiba para sa pagdinig. Ikinadismaya naman ang kampo ni Duterte ang naging desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1. Hindi raw sila nabigyan ng pagkakataong magpresenta ng sarili nilang medical evidence at questionin ng findings ng mga eksperto na pinili ng mga judge. Iaapela raw nila ang desisyon at igigiit nilang pinagkaita ng due process ang dating Pangulo. Sabi naman ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti sa programang Sa Totoo Lang, pwede naman daw iapela ng kampo ni Duterte ang desisyon. Pero matutuloy na raw talaga ang confirmation of charges hearing sa February 23. Ayon sa patakaran ng ICC, go na itong February 23. Medyo masasabi kong may kasiguraduhan na kasi nailabas na lahat ng baraha Wala na halos akong nakikitang pwede nilang i-pull off at the last minute para ma-postpone pa yung February 23. Nakarating na rin daw kay Vice President Sara Duterte na matutuloy na ang confirmation of charges hearing ni Duterte. I think part naman na siya sa process, no? Madugay na nato na siya gihulat. So, ang family, wala pa mi nakadiscuss og statement. We should come out with a statement, pero unya na lang, namot siguro istoryahan. Nagbabalita mula sa Frontline, sa Eileen de la Cruz, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.